Kasama ang overseas Filipino workers sa mga makikinabang sa ipinasang new minimum wage hike law ng Taiwan na epektibo simula nitong January 1. Sa higit 150,000 OFW sa Taipei, nasa 123,000 dito ang mga factory worker. Sa ilalim ng bagong batas mula 44,800 pesos na minimum wage, aabot na ito ngayon sa 46,699 pesos. Isa ang factory worker na si Patrick Pascua sa mga makikinabang dito. Sobrang laking tulong po nito sa amin bilang mga factory worker dito sa Taiwan. So pwede po namin itong ibawas sa mga bayarin namin, mga expenses namin dito. Kasi minsan meron tayong mga pinagkakautangan dyan sa Pinas. Ani Patrick, dahil sa maayos na kondisyon at trato sa mga manggagawa sa Taiwan, bonus na lang daw ang dagdag sahod. Hindi na ako magiging plastic kasi kung ikukumpara ko yung sahod ko as factory worker dito sa Taiwan, dati rin po akong factory worker dyan sa Pinas na almost 6 years na wala akong napundar. Na-provide ko po yung pangangailangan ng family ko, napapag-aral ko yung kapatid ko, and then nabibili ko yung mga gusto ko. Ikinatuwa naman ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello ang dagdag benepisyo para sa mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan. I have not received of any Filipino worker in Taiwan being a victim of maltreatment or illegal treatment, illegal termination or what. They are well treated. Inaasahang nasa 80,000 mga labor opportunity pa ang inaasahang magbubukas sa Taiwan para sa mga foreign worker at posibleng makasama rito ang mga Pilipino. Agresibo rin ang Taipei sa pagkuha ng Pinoy teachers at mga manggagawa sa iba't ibang technological industry. The prospect for 2024 is bright. It's good. So I think our economy will keep growing, especially in the high-tech industry. And maybe you are aware that Taiwan currently produces more than 60% of the semiconductor chips of the world and 92% of those advanced chips of the world. So in this area, semiconductor area, we are quite advanced and we need more laborers and skilled workers in this field. Target naman ng Taiwan at Pilipinas na palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng agrikultura, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Tristan Odalo, CNN Philippines.